Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Hazel Macy Abalo at ang tatalakayin ko ngayon ay tungkol sa paglalarawan sa pelikula bilang kulturang popular. Sa ano nga ba ang manifesto? Ang manifesto ay isang opisyal na pahayag o deklarasyon na ginagawa upang ipaalam sa publiko ang isang paninindigan, layunin o ideya ng isang tao o grupo. Maaaring ito ay mula sa isang pinuno, pamahalaan, organisasyon o kilusang panlipunan. Halimbawa, kapag may partidong politikal na nagpapahayag ng kanilang mga plano at prinsipyo bago ang eleksyon, iyon ay isang manifesto. Sa madaling salita, ito ay isang paraan ng pagpapakilala ng mithiin o adikhain upang maunawaan ng mga tao ang paninindigan ng naglabas nito. Pangalawa ay ang patalastas. So, ang patalastas ay isang uri ng komunikasyon na ginagamit upang hikayatin o kumbinsihin ang mga tao na bilhin, gamitin o tangkilikan ng isang produkto, serbisyo o ideya. So, karaniwan itong makikita sa telebisyon, sa radyo, sa dyaryo, billboard at ngayon ay madalas na rin sa social media. Gumagamit ito ng mga tagline o nakakaakit na salita para madaling matandaan ng mga tao. So, ang pangunahing layunin nito ay makatawag pansin at maimpluwensyahan ang desisyon ng mamimili. At ang patalastas din ay binabayaran ng mga sponsor o kumpanya at ipinapakalat gamit ang iba't ibang media. Maaaring ito ay sa mga tradisyonal na paraan tulad ng pahayagan, magazine, television, radyo o billboard. Maaari rin itong ipadala direkta gaya ng flyers, sulat sa koreo o sa makabagong paraan gaya ng mga blog, website, text messages or social media. So sa madaling salita, ang patalastas ay isang mensahe na pinaplano at sinusuportahan ng isang kumpanya o individual upang makuha ang atensyon ng mga tao at mahikayat silang bumili o sumuporta. Sa mas malawak na kahulugan, ang patalastas ay hindi lang tungkol sa produkto, maaari rin itong gamitin sa politika, gaya ng pangangampanya ng mga kandidato o sa ideolohiya, pagpapakalat ng paniniwala o prinsipyo. So ito ay mula sa Latin na salitang advertere nang ibig sabihin ay ibaling ang isipan patungo sa isang bagay. So malinaw na ang layunin ng patalastas ay pagtuunan ng pansin ng tao ang isang bagay upang kanilang tangkilikin o pag-isipan. Ngayon ay dadako na tayo sa advertising bilang pag-aanunsyo. Ang advertising ay mas formal na katawagan sa pag-aanunsyo o pagpapatalastas. Sa parang ito ay pinapakilala at inaalok ang mga produkto, serbisyo, pelikula, tao o anumang bagay sa publiko gamit ang iba't ibang media. Maaari itong sa telebisyon, radyo, magazine, dyaryo, pampleto, streamer o sa online platforms. Ang advertising ay nagsisilbing tulay upang ipakilala ang isang bagay sa maraming tao at hikayatin silang tangkilikin o suportahan ito. Sa Pilipinas, malaki at organisado ang industriya ng advertising. May iba't ibang asosasyon at samahan na nagbabantay at gumagabay dito tulad ng ASAP para sa mga suppliers o tagapagtustos ng materyales at serbisyo sa advertising, 4A's mga accredited advertising agencies, si AAP nakatutok sa cinema advertising, IBA para sa mga black timers sa radio at television, KBP naman ay nagtatakda ng mga pamantayan para sa mga broadcaster, MORES para sa research sa marketing at opinion ng tao, OAAP para sa mga outdoor advertising tulad ng billboard, at pangulo naman ang PANA para sa mga kumpanyang gumagamit ng advertising, at pangulo naman ang PRIMO o Primo para sa print media. Ipinapakita nito ng advertising hindi lamang simpleng pagpapatalastas, kundi isang malaking industriya na may mga organisasyon na nagbabantay at nag-uugnay upang maging maayos, etikal at epektibo ang komunikasyon sa publiko. Kasunod naman ang advertising bilang uri ng komunikasyon. Ang advertising ay isang pangmadlang komunikasyon dahil layunin nito ang makuha ang atensyon ng maraming tao. Gumagamit ito ng iba't ibang malikhaing paraan para mahikayat tulad ng narrative o kwento, para mas madaling makarelate ang mga tao, endorser gaya ng mga artista o sikat na personalidad upang mas maging kapanipaniwala, jingle o awitin na madaling matandaan, animations o illustrations para mas maging kaakit-akit at madaling maunawaan ang mensahe, at dahil dito nagiging mas epektibo ang patalastas bilang daluyan ng impormasyon at paghihikayat. Mayroong iba't ibang uri ng patalastas at unahin na nga natin ang telebisyon at radyo. So ang mga patalastas dito ay audiovisual para sa TV at audio lamang para sa radyo. Kadalasan ay may musika, video, jingle o slogan na madaling tandaan. Halimbawa, mga commercial sa TV na nagpapakita ng benepisyo ng sabon, soft drinks o pagkain. Sa radyo naman, maririnig ang mga catchy na jingles na paulit-ulit para pumasok sa isipan ng mga tagapakinig. Pangalawa naman ay ang print media. Kabilang dito ang radyo, magazine, flyers at posters. Ginagamit ang mga larawan, kulay at salita upang malinaw na may ipaliwanag ang produkto o serbisyo. Mas nakatuon ito sa pagbibigay ng detalye at impormasyon na maaaring basahin ng tao sa kanilang oras. Halimbawa,
ang ads ng real estate, sale announcement ng mga mall o produkto sa mga magazine. Pangatlo naman ay ang online at digital. Ito ang pinakabagong anyo ng advertising na nakatuon sa internet. Makikita ito sa social media gaya ng Facebook ads, TikTok ads, mga websites gaya ng banner ads, YouTube gaya ng sponsored content o kahit sa mga ibang apps. Ang kakaiba rito ay maaaring itong i-target ang particular na grupo ng tao base sa kanilang interes o kasaysayan ng paghahanap online. Mas mabilis itong kumalat at mas madaling sukatin ang epekto nito dahil sa teknolohiya. Kasunod naman ay ang soap opera bilang kulturang popular. Ang soap opera ay isang uri ng palabas sa telebisyon o radyo na tumutuon sa drama, relasyon at buhay ng mga tao. Madalas itong puno ng emosyon at kwento ng pag-ibig, pamilya at suliranin. Tinawag itong soap opera noong dekada 1930 dahil karamihan sa mga sponsor noon ay mga kampanya ng sabon na naglalagay ng patalastas sa pagitan ng mga eksena. Ipinapakita nito na ang soap opera ay hindi lamang libangan, kundi bahagi rin ng negosyo at kultura. Sa Pilipinas, nagsimula ang soap opera sa radyo noong 1949 sa programang Gulong ng Palad na tumatak sa maraming Pilipino at dahil sa malapit itong kahalintulad ng kanilang karanasan sa buhay. Pagdating naman sa telebisyon, ang kauna-unahang soap opera ay ang Hiwaga sa Bahay na Bato noong 1963 sa ABS-CBN. Mula noon, sumunod ang iba pang mga teleserye tulad ng Liwanag ng Pag-ibig at Prinsipe Amante. Dahil dito, naging bahagi na ng kulturang popular ng Pilipino ang panonood ng teleserye. Bakit nga ba mahalaga ang soap opera? Mahalaga ang soap opera dahil ito ay sumasalamin sa pang-araw-araw ng buhay ng tao. Dito nakikita ang mga suliranin, pangarap at relasyon na kapareho ng karanasan ng mga manonood. Kaya nagiging madali para sa kanila na makarelate at makiramay. Bukod dito, nakapapaloob din sa mga teleserye ang mga aral sa buhay, pagmamahal at pagpapahalaga sa pamilya na nagbibigay inspirasyon sa madla. Narito ang mahalagang aspeto ng soap opera sa Pilipinas. Una, malawak sa pagganap. Pangalawa, moral at pampamilyang aral. Pangatlo, pampalipas oras. Pang-apat, pag-ambag sa kultura at pang-lima naman ay popularidad ng mga artista. Ang mga bida sa teleserye ay madalas na nagiging sikat na personalidad sa bansa dahil sa kanilang popularidad, nagiging influential sila sa pananamit, pananalita at maging sa mga paniniwala ng mga manonood. Ang soap opera sa Pilipinas ay hindi lamang isang anyo ng aliwan, kundi nagsisilbi ring salamin ng buhay ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng mga kwento at emosyon na ipinapakita, naihambing ng mga manonood ang kanilang sariling karanasan sa mga tauhan at sitwasyon. Dahil dito, nagiging mas malapit ang ugnayan ng teleserye sa tao. Higit pa rito, pinatutunayan ng soap opera ang kahalagahan ng telebisyon bilang medyum ng komunikasyon. Isang mabisang paraan ng pagpapahayag at pagsasalaysay ng mga kwento na hindi lang nagbibigay aral kundi nakaka-impluwensya rin sa kulturang popular, pananaw at pag-uugali ng mga Pilipino. Maliban sa soap opera, mayroon ding malayang pelikula ang Pilipinas. So ano nga ba ang malayang pelikula? Ang malayang pelikula ay isang mahalagang bahagi ng kulturang popular na kilala para sa kanyang malayang ekspresyon, kahusayan at pagpapahayag ng mga ideya at kwento sa pamamagitan ng medium ng pelikula. Karaniwang hindi sumusunod sa tradisyonal na estilo o istruktura ng pelikula ng Hollywood, ito ay nagbibigay diin sa kritikal na pagsusuri ng iba't ibang aspek ng lipunan, kultura at buhay. Nagmula ito sa konsepto ng malayang pelikula sa mga pampelikulang kilusan sa mga dekada ng 1960 at 1970 kung saan ang mga filmmaker ay naglalayong buksan ang mga pintuan para sa mas malalim na pagsusuri at mga alternatibong pananaw sa pelikula. Ang mga malayang pelikula ay may kahalintulad sa nakaalaman sa mga mainstream na pelikula, subalit iba ito sa aspeto ng nilalaman at estilo. Narito ang ilang halimbawa ng malayang pelikula, ang Oro Plata Mata, General Luna at Birdshot. Ang mga malayang pelikula ay mahalaga sa pagpapayaman ng kulturang popular sa Pilipinas dahil ito ay nagdadala ng mga kwento at perspektiba na karaniwang hindi napapansin na pagtutunan ng pansin ng mga mainstream ng pelikula. Ito ay nag-aalok na mas malalim na pag-unawa sa mga isyu at realidad ng lipunang Pilipino at nagpapalaganap ng mga mensahe at kritisismo na nagpapabago at nagpapabukas ng kamalayan ng mga manonood. Ang panonood ng pelikula ay isang mahalagang bahagi ng kulturang popular dahil nagbibigay ito ng iba't ibang uri ng karanasan sa mga manonood. Sa pamamagitan ng pelikula, ang mga tao ay nakakakuha ng pagsasanay o kaalaman tulad ng pag-unawa sa iba't ibang kultura, kasaysayan o mahalagang isyu sa lipunan. Nagsisilbi rin itong libangan dahil maraming pelikula ang nag-aalok ng saya, suspense, kilig o inspirasyon. Higit pa rito, ang pelikula ay isang mabisang paraan ng pagbabahagi ng mga kwento dahil sa visual at auditoryong presentasyon nito, mas madali nitong ipapakita ang damdamin, karanasan at pangyayari.
Sa panahon ngayon, naging mas madali at mas accessible ang panonood ng pelikula. Maraming manonood sa mga sinihan, sa bahay na gamit ang DVD at higit sa lahat sa mga digital streaming platforms gaya ng Netflix, Hulu, Amazon Prime at iba pang online services. Dahil dito, patuloy na lumalawak ang impluwensya ng pelikula bilang isang pangunahing anyo ng media na nakaapekto sa pananaw, damdamin at kultura ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. Narito ang mga aspeto ng panonood ng pelikula. Una, ito ay pampalipas oras. Pangalawa, pagkakaroon ng kasiyahan. Pangatlo, pagkakaroon ng mga paboritong artista. At pang-apat naman ay pagsusuri at pagtatalakay. At pang-lima naman ay pagpapahayag ng identidad. Mga ito ay mga halimbawa o mga kilalang pelikula na nagkakaroon ng malaking epekto sa kulturang popular. Una ay Himala, pangalawa ay Four Sisters and a Wedding, at ang pangatlo naman ay On the Job. Nanood ng pelikula ay hindi lamang isang libangan, kundi isa rin itong paraan ng pag-aaral, pagpapahayag at pagtangkilik sa lokal na sining at kultura. Ito ay nagbibigay daan para sa mga Pilipino na may pahayag ang kanilang mga damdamin at magbahagi ng mga karanasan sa pamamagitan ng pagkukwento at pag-aaksyon ng mga pelikula. At yan lamang po, maraming salamat sa inyong pakikinig.